makakausap natin si NDRRMC Director for Disaster Preparedness Service, Vicente Gregorio Tomas. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Yes, Ma'am Cheryl, magandang tanghali po at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa inyong programa. Unang-una po, ano yung latest official situational report ng NDRRMC sa kabuuang bilang ng mga apektadong individual, pamilya at mga nasira dulot po ng mga nagdaang bagyo at pinalakas na habagat? Yes, ma'am. Thank you po. Una po, sa affected population at affected regions po, nandiyan po ang Regions 1, Region 2, Region 3, 5, 6, 9, Calabarzon po, CAR, NCR, at ang Mindanao pa. Sa pamilya po, there are 2,038,313 families na apektado po. Ang individual po, nasa 6,999,585. Ang mga na-damage naman po ng mga kabahayan, there are 2,243 houses. Ang partially po doon ay 2,522. Ang totally damaged naman po ay 279. Patungkol naman po 5,72,523,663.93. That's for infra po. For agri naman po ay umaabot po ng 1,726,292,918.05. Ang source po natin yan, ang Situational Report 22 for the effects of enhanced southwest monsoon and tropical cyclones Luis, Maymay, and Neneng po as of 25 August 2026 at exactly 0800 in the morning po. Nakikita pa po bang posibleng tumaas pa yung bilang ho ng casualties? Well, ma'am, yan po ay we need to confirm with our units on the ground, of course in coordination with the different regional offices and the local government units. And we'll give you po yung datos once we will receive kung meron pong nadagdag o nananatili po yung ating datos sa ating pong naibalita po. Sir, sa latest situational report, higit 100,000 na yung itinuturing na displaced persons. Kumusta ang tulong na naipapaabot po sa kanila? Many times in terms of, pwede po may dagdag ko lang po yung number of the damages po. Po yung aming nasa report inside the emergency centers, families is 2,038,000 nga po, persons is almost 7 million. When it comes to yung pong naibigay po ng mga food packs, non-food items, we can give you the exact figures as we receive the report po, mama. Sa ngayon po, I need to confirm ilan na po at magkano po. Pero natutugunan naman po lahat. Naaabutan naman ng tulong lahat ng mga apektado nga nitong pagbaha. Yes, ma'am. Nandiyan po yung mga partner agencies po natin, especially DSWD, yung mga security forces po from the AFP, PNP, Bureau of Fires, and iba po, Coast Guard, ganun po. And lalong-lalo na po yung ating po mga local government units. Sila po yung talagang nasa ground po to provide the assistance sa mga nasalanta po nitong mga weather disturbance po for this particular period po. Sa inyo pong assessment, gaano karami yung bilang ng mga kalsada, tulay na napinsala dahil nga dito sa mga pag-ulan? Yes po. For the affected roads, ang non-passable po ay 131. Sa affected bridges naman po, which are non-passable, 12 po yan. Ito po ay batay po sa situational report na ibinigay po ng ating pong mga concerned agencies and the local government units. Ang damages po patungkol po sa
agriculture, lalo na po sa Region 3, ay umabot po ng 1,726,292,918.05. So pinakamalaki po ang apektado ay Region 3 po, ma'am. Region 3. Pero ano po ang datos noong mga magsasaka, mangingisda naman natin na naapektuhan? Kung umabot na sa mahigit 1 bilyon ng danyos po sa agriculture. Yes, ma'am. Actually po, kasalukuyan po nagbibigay po ng karampatang tulong po galing po sa concerned agencies po natin. Hindi naman po sila napapabayaan. Yung pong pauna na tulong ay nanggagaling din po sa mga local government units. And then po, siyempre, yung tulong from the national government. Tuloy-tuloy naman po. What I have mentioned a while ago, nandiyan po lagi ang DSWD and the other agencies of government, ang DPWH, at iba pa pong mga response agencies upang matugunan po yung mga naapektong po natin, mga farmers and even the communities at the ground po. Gaano na karami, sir, yung mga nagdeklara ng state of calamity? Ilang lungsod, ilang lalawigan na po, ilang munisipalidad ang nag-declare po nito? Yes, ma'am. Sa ngayon po, there are 102 cities and municipalities po. Again, this is a report coming from our concerned response agencies and from the local government units. Ito po ay dahil po sa southwest monsoon at tropical cyclones Luis, Maymay, and Neneng po as of 25 August 2026, ma'am. Ito po ay para kasi din makakatulong sa kanilang probinsya or sa kanilang lugar na ma-release agad yung kanilang quick response funds. Pero may mga lugar po ba na mas kailangan ng assistance or sapat naman yung national at local standby funds at relief prepositioning ng gobyerno? Lalo't inaasahan pa yung, patuloy na mga pag-ulan sa mga susunod pang araw. Yes, ma'am. Patuloy naman po ang paghahanda at pagpapatupad po ng mga hakbang ng pamahalaan para po matulungan ang mga posibleng naapektuhan po ng patuloy na pag-ulan at patuloy din po ang pagmamatyag at pag-aasikaso sa mga nangangailangan ng apektadong komunidad. So, very responsive naman po yung pagbibigay ng ating tulong sa ating pong mga kababayan na nasalanta po ng habagat at ng mga bagyong nabanggit ko po. Ito po yung very immediate response po ng ating response cluster headed by DSWD po, ma'am. Panghuli, ano po ang ating paalala sa publiko, lalo na doon sa mga nakatira sa flood-prone at landslide-prone areas? Ngayong may nagbabadya pa rin mga pag-ulan, dulot pa rin ng habagat. Thank you po, Ma'am Cheryl. Actually po, paalala po sa publiko, lalo na sa mga nakatira po sa flood-prone o yung pong mabababang lugar, prone din po sa landslide areas, na manatili po tayong mapagmatyan at sumunod po sa mga abiso at utos ng lokal na pamahalaan. Kung may babala po or utos na lumikas, wag na po tayo magatubili. Agad po tayong sumunod sa mga advisories po na ito, and then huwag po tayo maghintay na lumala ang sitwasyon bago dumating yung sakuna po. So maging po tayo, maging mapagmatsyag, maging aware of the surroundings, and makinig po tayo sa mga binibigay na pabala o babala sa mga agencies of government, lalo na po sa ating po mga media outfits na nagbibigay din po ng very real-time reports. Yun po, ma'am. Marami pong salamat sa inyong oras, Director Vicente Gregorio Tomas ng NDRRMC.